Alam niyo po yung feeling na sobrang saya mo pag gusto mong, alam mo yun, gusto mong isigaw sa buong mundo, yung nararamdaman mo. Pag may good news ka, promotion, baka answered prayer, or sinabi ng doktor, cancer-free ka na. So, hindi mo mapigilan magpasalamat at mag-testify, ano? Ganun po yung puso natin, di ba? Pagka gusto natin magpasalamat sa Diyos. Pero paano kapag hindi okay yung datingan ng balita? Paano pag may pinagdadaanan kang kasalukuyan ngayon, pinagdadaanan sa marriage mo, finances, parang walang sagot yung mga prayer mo, parang ang tagal, di ba? Madali kasing purihin ang Diyos pag okay ang lahat eh. Pero may sinulat po si David, ang ganda ng sinulat niya. Sabi po sa Salmo 86, versikulo 12, Panginoon kong Diyos, buong puso ko kayong pasasalamatan. Pupurihin ko ang inyong pangalan magpakailanman. Sinulat po ito ni David, ni King David, ng Psalm 86. Marami siyang pinagdadaanan, mga laban sa buhay, pagtataksil, pagtakas sa mga kaaway. Pero alam niyo po, ang galing nito si David. Sabi niya sa English, I will praise you, O Lord, with all my heart. Ibig sabihin, hindi half-hearted, hindi sabihin pag maganda lang, saka kita i-worship with all my heart. So even in good times and bad times, alam ni David, itong pinagdadaanan ko, kaya nga po pinagdadaanan, dadaan lang tayo dyan. Alam natin na we're in a journey kung saan si Lord, yung ending, yung will pa rin niya masusunod. Sabi niya, I will glorify your name forever. Hindi po tao ang nag-glorify na pangalan, hindi po nakasalalay sa kung sino mang nasa posisyon, presidente, sa case ni David, hari, ang gino-glorify niya isang pangalan lang, ang Panginoon Diyos at wala nang iba. Dahil alam ni David na ang Diyos ang tapat na kaibigan niya, tapat na tatay niya sa langit, tapat na magbibigay sa kanya ng victory sa lahat ng kanyang pinagdadaanan. So madalas lang ang response natin sa buhay nakabase sa emosyon. Kapag masaya, praise God. Pag malungkot, medyo tinatalikuran si Lord. Gusto ko lang po kayong i-remind ang application natin ngayong araw na to. Ano man ang laman ng puso mo ngayon, kapatid, puno ba ito ng takot, duda, pag-aalala? Palitan natin yan ng pagpupuri sa Diyos. Simulan na natin i-worship siya kahit hindi pa maganda ang sitwasyon dahil dadaan lang yan. Si Ate Karina po, isang pinagdadasal namin ni Tito Rico, si Ate Karina Pugeda. Ate Karina, nakikinig ka ngayon, dadaan lang yan at alam namin ang Diyos, ang buhay na magpapagaling sa iyong pinagdadaanan ngayon. Yan ang pananampalataya namin ni Tita Menchit at ni Tito Rico Wong sa iyo. So dadaan lang yan at ang Diyos ang mag-glorify sa huli. Salmo 86:12, Panginoon kong Diyos, buong puso ko kayong pasasalamatan. Pupurihin ko ang inyong pangalan magpakailanman. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa gitna ng kaguluhan sa bansa, sa gitna ng kaguluhan sa mundo. Lord, we can find peace knowing na ikaw lamang ang Diyos na sovereign, may control sa lahat, may soberenya sa buong kinreate mo, buong universe. Kaya Panginoon, kami nananalig na ang plano mo masusunod, your will be done. Kami Lord na anak mo, will just be at peace. Gagawin namin yung abot na aming makakaya, but we'll leave the rest to you. We'll not take matters into our own hand. We'll not make things happen kahit illegal o immoral, basta makuha ang gusto. Lord, we will trust in you and we will praise and worship you all the days of our lives. In Jesus' name, amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.